Ex-President Rodrigo Duterte, nakakarma na nga ba? Kung atin pong pagbabatayan ang mga nagaganap sa mundo ng politika, mukhang nagdilang anghel nga yata itong si ex-President Duterte. Dahil sometime in the past, meron po siyang nabanggit na ganito. Baka nakarma na rin ako. Ano bang kasalanan kong putang ina? Wala man. Ayan, at mukhang nagkakatotoo na yata ang kanyang sinabi na nakarma na yata siya. At para sa isang political analyst po, tinawag niyang damaged goods na ang mga Duterte. Ito naman po ang pahayag ni political analyst Ronald Llamas in June 27, 2024. From my vantage point, tingin ko hindi. Pero yun ang tingin nila eh. Tingin nila baka pwedeng magbago yung tide. No? Ako ang tingin ko ay medyo damaged goods na sila. At kung sakaling papapasukin yung ICC this year, lalo na silang madadamage. No? Kaya tapos marami mga lumalabas. Halimbawa dito sa Parmali, mismo yung mga akusado, sila Duque, sila tahimik pa, ay nagsisimula na magsalita. No, so tingin ko dadami pa yan eh. Dadami pa yung ganyang mga kaso. Kaya tingin ko yung mga sugat dito sa first half na ginawa sa kanila ay magsisimula ng magnana. Hindi siya magiging scar eh, katulad nung sa leeg ni Vice President Sara Duterte. Tingin ko yung mga sugat ay may infect dito sa parating na second half. And again, mukhang nagdilang anghel din itong si Mr. Llamas. Kung titignan po natin ang sunod-sunod na malas na nangyayari sa grupo ni ex-President Duterte, nakarma na po talaga ang damaged goods. Nabanggit ni Mr. Llamas yung Parmali. At kung papayagan daw ang ICC, isa pang magiging sakit ng ulo ng mga Duterte yan. At mukhang ngayon ay magkakatotoo na. At ang haka-haka, mga a couple of weeks na lang daw ay ilalabas na ang warrant of arrest. Isa po sa negative na nangyari sa kampo ni ex-president ay yung pong kaso ng nagtatagong si Kibuloy. Na ang lakas ng loob maghamon, nakasuhan daw siya. Pero nung siya ay kinasuhan na, biglang nagtago. Sumunod naman yung issue ng Pogo. At sino ba ang nag-aproba sa Pogo? Hindi ba si ex-president Duterte? Sinabi pa niya nung March 10, 2020, I will assure you under my oath of office as President of this Republic as elected by you, yang Pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Pero ano na po ba ang ating mga nalalaman tungkol sa Pogo? Sabi po ni Representative Dan Fernandez sa kasalukuyang ginagawang Quadcom. Si Representative Dan Fernandez po ang House Committee on Public Order and Safety Chairperson. Nagsisimula ng magising ang ating mga kababayan. Mas lalo nilang nalalaman ang buong katotohanan na ilagay sa tamang aspeto ang balikong polisiya na pinairal ng mahabang panahon sa ating lipunan. Slowly but surely, lumalabas na po ang mga baho na nagdaang administrasyon. Katunayan, ang spokesperson ni ex-president na si Harry Roque ay kakasuhan na po ng PAOK. Dahil sabi po ni PAOK spokesperson Winston Casio, may ebidensya na kami para magsampa ng kaso laban po kay Ginoong Harry Roque. Nothing personal. It is just that the evidence warrants that we file these cases against him. Una, we are not charging him for lawyering. We are very confident na makakasuhan din namin po siya nung aming inaakusa dito sa Lucky South 99, which is qualified trafficking in person. Meron po siyang mga aksyon at mga ginawa na mag-uugnay sa kanya doon sa mga illegal na gawain nitong Lucky South 99. Yan po hindi na matatakasan ni Harry Roque. Kahit na paikot-ikotin pa at daanin sa bilis ng pagsasalita ni Harry Roque, wala na rin pong makakapigil na siya ay makasuhan. Ang pagbaba ng ratings ni Vice President Sara Duterte dahil po sa sunod-sunod na reklamo ni Vice President Sara Duterte na imbis na siya ay tumulong humanap ng solusyon, siya pa itong reklamo ng reklamo na bumabalik naman sa kanya lahat ng kanyang inireklamo. Kaya naman po ang nangyari,
2 years after she won the most number of votes for any Filipino for any office in the country, Vice President Sara Duterte's net satisfaction rating dropped to its lowest level. Ayon po yan sa social weather stations. At yan po ay patuloy pa rin bumababa. At lumalabo na po ang pangarap niya maging presidente sa 2028. Kaya nga sila ay nagkukumahog na mapatalsik si President Bongbong Marcos at iyo po si Sara Duterte ngayon na nakikita ng taong bayan na kaya sila nagkakanda kumahog ay para pag naupo na si Sara Duterte ay mapagtakpan lahat itong mga anomalya na natutuklasan ng ating gobyerno. At ang pinakalitis pong pasabog ay itong pagkakadawit ng pangalan ni Pulong Duterte at ng asawa mismo ni Vice President Sara Duterte sa illegal na droga. Ako nga po pala si Jimmy Guban, Intelligence Officer ng Bureau of Customs before. Then I was also designated as the Chief OIC of the CIIS Port of Manila. Ako ngayon ay si PDL Jimmy Guban with prison number 8223 P5046. Masama po pala manghuli ng illegal na droga sa loob ng Bureau of Customs. Sumunod lang po ako sa utos ng pamunuan. Dahil noon po ay katatapos lang natanggalin ang pinuno ng Bureau of Customs. Pinalitan na galing sa PDEA na ang pangalan ay si Commissioner Isidro Lapiña. During that time, Your Honor, operatiba na po ako. Organic po akong operatiba ng Customs Intelligence and Investigation Service. That is 17 years. Marami pong inuutos sa akin, marami pong reports na nare-receive namin na still nandoon ang mga tao ng First Family at pati sila ay nag-i-impluensya. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang Mga sabi niya pa, mabibigat na akusasyon laban kay Pulong Duterte at sa asawa ni Vice President Sara Duterte. At matutunghayan po natin kung totoo itong mga paratang sa kanila sa mga darating na araw diyan po sa patuloy na pagdinig sa Quadcom. So sa mga issue na bumabalot sa kampo ni ex-President Rodrigo Duterte, tuloy na kayang bumagsak si ex-President Rodrigo Duterte at magkatotoo yung kanyang sinabi na dumating na ang kanyang karma. Ano po ang masasabi ninyo? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.